Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Tinatayang 5,000 katao mula sa Filipino-Chinese community ang magsasagawa ng friendly walk sa Maynila sa ika-9 ng Hulyo. Ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na magmumula sa Binondo Intramuros Bridge at magtatapos sa Bonifacio and Katipunan Revolution Shrine. Kasabay na isasagawang lakad magkaibigan na ito sa Bacolod City, Cebu, Tacloban at Palawan. Ayon kay Federation of the Filipino Chambers of Commerce and Industry President Dr. Cecilio Pedro, pagpapakita din ito ng pagmamahal sa bayan mula sa Chinoy community. Marami po mga issues ngayon with China, pero ang mga Pilipino rito, Filipino-Chinese, ay purong-puro para sa Pilipinas. That's our main intention, to let you know that you have a friend among the Filipino-Chinese. Samantala ay pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan ang pagkakaroon ng legal department para sa kapulisan. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Isinusulong ng pamahalaan na magkaroon ng Defense Council ang mga kapulisan. Ito ay upang may makakaagapay ang mga pulis sa serbisyong legal para sa kanilang kinaharap na reklamo. Base ito sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang conference sa Camp Crame sa Quezon City. Kaya naman direktiba niya sa PNP, pag-aralan ang pagkakaroon ng legal department para sa kanilang mga personnel. Aniya ito ay upang may matakbuhan ng mga pulis kapag kailangan ng abogado nang walang binabayaran. Sentimiento pa ng Pangulo kahit na ginagawa ng pulis ang trabaho nila ay may insidente pa rin na nahaharas sila. Ibinahagi ng Pangulo na walang kalaban-laban ang kapulisan kapag mayroong magaling na abogado ang naaresto. Kaya naman ang pagkakaroon umano ng legal department ng PNP ay sisiguruhin ang kapakanan at proteksyon ng kapulisan habang ginagawa ang kanilang tungkulin. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, nakamit ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang parangal na Executive of the Year sa prestiyosong Global Gaming Awards Asia Pacific 2024 nitong Martes sa Pasay City. Ayon kay Tenco, hindi niya inaasahan ang parangal na ito, ngunit lubos ang kanyang pasasalamat na isa ito sa mga katibayan na nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Pagtitiyak naman niya, gagawin niyang instrumento ang parangal na ito para mas lalong pang pagbutihin ang kanyang mga adhikain sa State Gaming Corporation. Bukod dito ay kinilala rin ng Sigma Asia Awards 2024 ang mga mahalagang kontribusyon na naiambag ni Tenco sa larangan ng Gaming Corporation. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Lahar mula Bulkang Kanlaon, rumagasa sa gitna ng pag-ulan. Mga kaso ng rabies mula Enero hanggang Mayo mas tumaas ngayong taon. Senator Risa Hontiveros nanawagang iakyat na kay PBBM ang issue sa operasyon ng mga pogos sa bansa. Mga nasawi sa extrajudicial killing patuloy na iniimbestigahan sa Kongreso. Pag-akyat sa Mount Apo pansamantalang ipagbabawal. LTO-NCR ipinatupad na ang pagsasampa ng kasong kriminal sa mga operator ng Colorum. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa isang fishing bangka na nasunog sa kalapit na karagatan ng Naga sa Cebu.
Matapos makatanggap ang Coast Guard District Central Visayas Command Center ng ulat ukol sa insidenteng kinasasangkutan ng nasabing bangka, ay agad itong nagpadala ng mga response team upang magbigay ng kinakailangang mga tulong sa mga tripulante. Isang tugboat na may kakayahan sa pag-apula ng sunog ang malapit sa fishing bangka nang mangyari ang insidente, kaya agad itong tumulong sa pag-apula ng apoy. Sa kasalukuyan, 5 tripulante na ang nailigtas habang 3 pa ang nawawala. Isang walang malay na tauhan naman at 2 bangkay ang naiulat. Paalala na nagnanais maging bahagi ng Bureau of Fire Protection o BFP, maging mapagmatsyag sa mga naglipa ng peking anunsyo online na nagsasabing may hiring umano ng senior high school graduates. Jade Buhoy para sa Balita. Naglipa na online ang mga peking anunsyong may hiring sa Bureau of Fire Protection o BFP ng mga K-12 graduates. Dahil dito, muling nagpaalala ang ahensya na wala itong katotohanan at ito lamang ay mula sa mga hindi lehitimong social media accounts. Paalala ng BFP sa publiko maging mapanuri dahil hindi nila sinusuportahan ang kahit anumang pagbabahagi ng impormasyon sa mga hindi opisyal na account. Ito rin daw ay isang indikasyon ng nakakabahalang insidente ng peking programa gaya ng recruitment at promotion. Mungkahi ng ahensya kung mayroong katanungan ukol sa recruitment, maaaring tumungo sa official Facebook page ng BFP at mga otorisadong social media page na kaakibat nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pansamantala munang isasara ang pagsasagawa ng trekking activities o pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa bansa, ang Bundok Apo. Sa isang advisory na inilabas na ayon sa tanggapan ng Davao del Sur Tourism Development and Culture Promotions, dahilan ng pagsasara ang pagbibigay daan para sa taunang rehabilitasyon ng bundok. Epektibo ito mula ngayong Hunyo hanggang katapusan ng Agosto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Lahar mula Bulkang Kanlaon, rumagasa sa gitna ng pag-ulan. Mga kaso ng rabies mula Enero hanggang Mayo, mas tumaas ngayong taon. Senator Risa Hontiveros nanawagang iakyat na kay PBBM ang issue sa operasyon ng mga pogos sa bansa. Mga nasawi sa extrajudicial killing patuloy na iniimbestigahan sa Kongreso. Pag-akyat sa Mount Apo pansamantalang ipagbabawal. LTO-NCR ipinatupad na ang pagsasampa ng kasong kriminal sa mga operator ng Colorum. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Muling nagpatuloy ang investigasyon sa war on drugs noong nakaraang administrasyon ukol sa mga nasawing biktima bunsod ng umano'y extrajudicial killings. Bahagi ni Attorney Chel Jokno, natatakot aniya ang mga kamag-anak at biktima na magsampa ng kaso. Kabilang sa progreso ng investigasyon, kinestyon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang pag-aasikaso sa mga umano'y drug personalities na hindi kusang sumuko, kung saan tinuligsa niya ang paghatol ng guilty sa mga nakalistang personalidad. Samantala, ipinanawagan ni Senator Risa Hontiveros na iakyat na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue ng operasyon ng Pogo sa bansa. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Nais ituring ni Senator Risa Hontiveros na national security threat ang issue ng operasyon ng Pogo sa bansa. Ito ang kanyang rekomendasyon sa National Security Council.
Ito ay matapos ang executive session na isinagawa ng Senado kasama ang mga intelligence officials ng pamahalaan. Panawagan pa ni Hontiveros, iakyat na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isyong ito sa Pogo. Aniya may kapangyarihan ng Pangulo na ipagbawal na ng tuluyan ang Pogo sa bansa. Samantala, paggigiit pa ni Hontiveros matapos ang executive session, mas nakumbinsi pa siya na may kaugnayan si Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa iligal na operasyon ng Pogo. Sa kabilang banda naman, sa isang liham na ipinadala ni Guo sa Senado, itinanggi nito ang akusasyon sa kanya. Iginiit din nito na siya ay Pilipino at hindi Chinese. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Binalaan ng Land Transportation Office National Capital Region o LTO-NCR ang mga operator ng Colorum na huwag nang tangkain pang bumiyahe dahil inumpisahan na nito ang pagsasampa ng kasong kriminal. Desidido naman si LTO-NCR Regional Director Roque Versosa III sa pagpapatupad nito kung saan ibinahagi niya na mayroon nang nasampahan nitong Lunes lamang sa Office of the City Prosecutor sa Caloocan. Ang pagsasampa ng kasong kriminal ay ang paraan ng LTO-NCR sa pagpapaigting ng mga regulasyon ukol sa mga iligal na aktibidad ng mga operator. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Lahar mula Bulkang Kanlaon, rumagasa sa gitna ng pag-ulan. Mga kaso ng rabies mula Enero hanggang Mayo, mas tumaas ngayong taon. Senator Risa Hontiveros nanawagang iakyat na kay PBBM ang issue sa operasyon ng mga Pogo sa bansa. Mga nasawi sa extrajudicial killing patuloy na iniimbestigahan sa Kongreso. Pag-akyat sa Mount Apo pansamantalang ipagbabawal. LTO-NCR ipinatupad na ang pagsasampa ng kasong kriminal sa mga operator ng Colorum. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.